Pag-usapan naman natin ang iba pang aasahan sa SONA. Makakasama natin naman dito sa PRTV News Studios si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon, Attorney Barry. Welcome ulit dito. Magandang hapon, Sir Jack. Oo, so Attorney Barry, ano yung mga ina-expect mo na mamaya sa SONA? Well, nasanay na tayo sa nakaraang dalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron siyang pasabog lagi. Oo, yun nga eh. Last year, yung mahiya naman kayo. The year before that, yung sa Pogo. Diba? Yes, oo. So, ako, kung pagbabatayan natin yung kanyang style sa mga ganitong klaseng okasyon, umaasa ang marami na meron siyang bibitawan ngayon na medyo mabigat-bigat din ang dating. At maraming nagsasabi, malamang sa malamang, may baka may kinalaman doon sa kasalukuyang investigasyon at pagkasampa ng kaso sa flood control. Oo nga, di ba? Kanina, actually, last week pa natin narinig yan na may pasabog daw. Are you expecting something big talaga? Ako kasi kung wala, tingin ko mataas yung level ng disappointment. Yeah. Kasi last year, tinaas talaga ni Pangulong Bongbong yung stakes at yung expectasyon nung siya ang mismong naghamon at nagbukas nitong issue ng flood control. Na pagkatapos nga nun, lumabas, napakalawak pala at napakalalim nitong skandalong ito. Napakaraming mga sangkot. Yung mga iba, mga matataas na opisyal sa gobyerno. Tapos nagbitaw siya ng salita na bago magpasko, meron ng makakasuhan. So, siyempre madaming umaasa eh. Pero after 1 year from yung huling SONA, dalawa pa lang ang senador na nakakulong. Yung isa, dati pang senador. Diba? So ako, tingin ko, maraming naghihintay, maraming nag-i-expect. So kung gusto niyang hindi mabigo ang mga matagal na naghihintay, meron kailangang announcement dito. Pero yun nga, Attorney, tingin nyo dun mula doon sa statement na mahiya naman kayo, marami ba na-disappoint? Kumbaga, yes, binulgar mo pero walang follow-through. Ako, tingin ko, ang disappointment doon talaga nang gagaling sa pagkatapos binaba yung hamon. Pagkatapos tinaas ang ekspektasyon ng taong bayan, naku, sana naman, meron na mangyayari ngayon. Yung matagal na namin alam na kurap, mahahabol na at mapapanagot na. Medyo mabagal ng konti yung implementasyon ng pag-build up ng kaso at yung pag-file ng mga kaso doon sa mga tiwali na dapat talagang panagutin dito. Pero honestly, sir, pag tumingin sa social media, makita ko yung mga dati na sa Pink. Pero kumbaga sinasabi nila, medyo they were pleasantly surprised siguro in a way doon sa pagpapatakbo ng Marcos administration. Were you surprised? Or kumbaga par for the course pa rin naman ang nakikita nyo? Tingin ko malaki ang naging pakinabang at malaking advantage ng administrasyon ni Pangulong BBM ay compared dun sa kanyang sinundan. Yeah. Yung administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, di hamak na mas maayos ang madaming bagay ngayon. Totoo, madaming mga areas na maaring hindi as high sana yung naabot. Mas mataas pa sana yung naabot sa mga madaming lugar. Pero pag kinukumpara mo kasi dun sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo na sa mga usapin tulad ng foreign affairs, yes, o defense, o even internal security, yung mga patayan, parang mas maayos naman ang pagpatakbo ngayon. Pero yun nga, tingin ko, hindi pa rin masaya yung iba dahil may mga konting kinapos sa delivery ng mga ibang pangako. Kumbaga, ang inaano mo siguro, sir, sobrang baba ng standard. Anything na improvement ay big deal at win na rin. Totoo. Pero nandun na kasi tayo sa ito na ang second to the last SONA Yes, ni Pangulong BBM. Patapos na yung kanyang termino. 2 years na lang ang naiiwan. Kaya sa tingin ko, hindi na siya pwedeng sumandal na lamang doon sa kumbaga, nagbe-benefit siya by yung comparison. Kasi 4 years into his term, ang tinatanong na ng mga tao, ano yung iiwan mo naman sa amin? Saan mo naman kami dinala, di ba, sa ilalim ng iyong pamumuno? At tingin ko, yan ang importansya para sa kanyang pagkapangulo nitong sonang ito. Kasi isa ito sa mga magdidikta na kung papaano maaalala yung kanyang termino at ano yung direksyon na tutunguhin ng kanyang administrasyon sa huling 2 taon para ma-establish yung legacy na iiwan niya sa sambayan ng Pilipino. Gano'ng ka-critical, sir, ang SONA na ito? Itong SONA ngayong 2026?
Tingin ko, isa ito sa mga pinaka-importanting SONA na sa kanyang pagkapangulo. Kasi gaya nga ng sabi ko, ito na yung SONA na magdidictate nung tono at nung direksyon nung kanyang naiiwang taon. At hindi natin pwedeng kalimutan, nasa gitna tayo ng isang napaka-tinding political crisis. Kaya nga, attorney, ito, nakita nga sa TV mo, ito na yata, yung ang ating Pangulo, no? Yung usual naman, lagi naka-chopper siya. Ini-expect nga natin ngayong 4 p.m. mag-start na talaga yan. Pupunta mo na yan sa holding area based doon sa experience natin. Pero yun nga, sir, no? Tingin mo, nasira na, na-fracture na yung relationship ng presidente at ng ating vice presidente. Tingin mo maibabalik pa yun? Tingin ko wala. Sa puntong ito, walang-wala na. Wala na. Point of no return. Matagal na nilang na-reach yung point of no return. Tingin ko nung nagsilabasan na ang mga kaso. At kasama na dito yung pagkakahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pag-turnover sa ICC. At itong impeachment complaint na sinampa kay VP Sara Duterte. Wala ka nang babalikan. Okay, so ito nga, naglaland na yung isang chopper, no? Ang buti na maganda yung panahon sa mga oras kanina, medyo malakas ang ulan, oo. Pero nung panahon ba ni Pinoy, nag-chopper din ba siya? Or more on convoy yata? Hindi, Nag-chopper din ng chopper. Parang dati may naalala ko noon nung inaano niya na dati parang nagsakyan ito, susunod pa sa traffic light dati, nung time na yun na Pero ang problema, hindi pwede lalo na pag SONA. Yeah, sobrang traffic. Yan din, mahirap nga din. Well, ito naman, ito ang yung chopper naman nakasanayan na natin. I think noong mga nakarang araw, nakita ko nga, pinuntahan ako sa lugar, nakita parang siguro tinetrain nila or pinapractice nila yung magiging ruta nung pero ito nga in-expect nga natin. Sinasabi kanina si Pangulo mismo yung nagsulat ng speech. Ano masasabi mo doon? Lahat naman ng speech na diniliver sa SONA, ang sinasabi yung Pangulo mismo nagsulat At sa tingin ko naman, may katotohanan doon in the sense na maaring meron siyang mga katulong na mag-develop ng speech itself, pero yung final say so dyan, at least dun sa mga Pangulong talagang tumututok, siyempre sa kanya. Pero ano kaya yung siguro, tingin mo anong consensus ng mga tao? Anong gusto nila marinig? Na-expect ba nila magsasalita siya, or ikaw, na-expect mo magsalita siya about sa impeachment ng ating Vice President? Tingin ko hindi siya magsasalita tungkol sa impeachment. Kasi sa puntong ito, siyempre, hindi rin na maganda na parang ipasok pa niya sarili niya sa usapang iyon. At yun, consistent naman yun sa kanilang... Kaya nga, ito na nga, Atty. Barry, nakita natin ating Pangulong, si Ferdinand Marcos Jr. na buwaba sa helicopter. Nasaan nga natin kung hindi ako nagkamali, sinabi kanina ni partner niya ay si Senator Mig Zubiri ang salubong sa kanya. At yun nga, dadalhin siya sa holding area. Usually mga 15 minutes yan na mag-refreshen up. Yan, kumakaway siya, I'm sure, sa mga nag-aabang sa kanya. Parang sa airport lang, no? May mga well-wishers. Pero yun nga, okay, panoorin lang natin. Okay. Yung arrival honors, ginagawa. Pero sir, ang inaano, no? Ang inaano is parang nasa 1 hour and 20 minutes lang. Yun ang sabi ni Yusek Claire ng isang araw. Yung pinaghanda. Okay. Okay, so nakita natin si Senate President Sherman Gatchalian at si House Speaker Bogie D. At ayan, si Senator Mix. Okay, ito yung mga senators. May nagsabi na yung ilan dyan ay hindi natin. Senator Lito Lapid, nakita natin. Okay, yung kaya anak ni si Congressman Sandro Marcos, nakita na natin. So yun dito, ito yun naman yung usual, no? Na procedure or yung sinusunod. Kumbaga ito yung mga dapat na gagawin bago siya pumunta doon sa holding area, then eventually ay di-deliver na niya yung kanyang SONA. Pero usually ganito, yung sinabi niya, di ba sabi mo, lahat naman ng Pangulo, sinasabi nila ay sila yung nagsusulat. Pero may mga speechwriters yung mga... Oo, pero kumbaga, practice ng mga speechwriters na hindi nila aaminin na sila. Pero you have control, kumbaga sabihin mo sa speechwriter mo, eto yung mga gusto ko lang. Oo. At saka sa dulo naman, yung invested na Pangulo, talagang babantayan niya yung buong speech-making process. Oo, Pero I think sino ba yung pinakamahaba? Would you know? Sino yung pinakamahaba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung it's either kung yung shortest or yung longest yung kay PGMA. I think yung shortest yata yung kay PGMA dati na
Pero yan na nga, ayan, pumasok na. Okay, dito, I don't know kung ito yung sa holding area, no? Pero yan, sa nakikita natin. Pero yun nga, tingin mo, ang mag-ano kay President Marcos, no? Umiiwas siya sa mga, yung mga very critical issues, no? Yung malalagay siya sa alanganin. Hindi nga siya pumapatol, kahit ano sabihin sa kanya. Nasa tingin ko naman tama naman yun. Na hindi mo naman, dahil Pangulo ka, ayaw mo naman na mahata ka dun sa mga bangayan at that level. Pero itong SONA kasi na ito, opportunity ito sa kanya para idiktahin ano yung pag-uusapan, ano yung importante, at ilatag kung ano ang kanyang mga sagot doon sa mga maraming problema hinaharap ng mga Pilipino ngayon. So kailangan niyang i-take advantage yan. Okay, so yung mga nanonood sa television or makikinig sa radyo, no, si ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa isang area na at kaharap nga niya yung mga senators as well as members mula sa Congress. Nakita nga natin yan, si Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Ming Zubiri, Senator Lito Lapid, Senator Joel Villanueva, at nakita natin. Okay, ito, nagpapakita tayo ng shot ng player na, naka-ready na ang lahat. Sir, dati, nung member kayo dyan sa camera, can you walk us through? Ano ba yung sa pagsaganyan? Pag ganyan, siyempre excited lahat. At sa puntong ito, pag nabalitaan na yung dumating na ang presidente, naghihintay lahat kayo halos doon sa may pasukan. Dahil pagpasok, siyempre, babatiin, makikipagkamay, and then, yung speech mismo. Yung speech mismo. Pero once na nandyan, hindi ka na pwede Hindi ka na malalabas, siyempre. Baka nakakahiya gawin mo na lahat na kailangan mong gawin. Kaya kung isang o dalawang oras yun, kailangan doon ka na mismo. Kaya yun, pero yun nga, may mga measures sila na ginawa no? Kumbaga, which is, I think is tama din naman. Ginawa nilang payak or simple lang. Yung mga naging so nalala ko when I was with the other network, nagpapadala pa nga ng showbiz na reporter kasi nga parang naging fashion show ang Naging parang Oscars di ba? Yes, oo. Ako, sang-ayon ako dun sa ginawa nilang mas simple. Kasi ordinaryong working day ito Hindi naman ito fashion show Yes, oo. So parang maling-mali din. Ang ina-highlight dito, yung mga damit at yung mga postura ng mga nagpupunta. When ang ini-expect ng mga taong nanonood, ano ba nga gawin nyo para sa amin? Yan Pero yun nga, sir, siguro anyway, baka malapit na mag-start. Pero ano tingin mong legacy? So far, kung ito tinitingnan mo, anong legacy ang maiiwan ng ating Pangulo? Although may 2 taon pa naman. Well, ako ang strongest so far na kanyang na-accomplish ay yung may kinalaman sa defense at foreign relations. Yung pagpapagtibay uli ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea at yung ating mga relasyon sa ating mga matagal ng kaalyadong mga ibang bansa. Tingin ko na-restore yun kahit paano. Pero ang kailangan niyang habulin dito yung internal. Ekonomiya, edukasyon, usaping yan. Yun nga, sir, yung sa ekonomiya, anong tingin mo? Yan ba yung nasa, kumbaga, weak point or strongest point ng admin? Well, ang positive side ay, sa totoo lang, madami naman talaga siyang minaan ng problema. Galing tayo sa pandemya, tapos recently, itong naging mga price shocks na dumating dahil nga dun sa US-Iran war. At kahit paano, naitawid naman. Pero, sa kabaliktaran nun, yung potential sana, yung tinatarget halimbawa originally ng administrasyon na 6 to 8% na paglaki ng ating ekonomiya taon-taon, medyo malayo-layo tayo ng konti doon. Yun nga, sir. Na nangyari lang yun noong 2022 actually, na nag 7.6% tayo. Ito, first quarter ng 2026, 2.8%. So, pambaba talaga. So, kumbaga, meron namang kaayusan doon sa pagsalubong nila sa mga krisis na hinarap nila at sa mga minana nilang problema. Pero parang hindi na maximize itong puntong ito na sana mas malaki at mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya. Pero kanina, attorney, tinanong ko kanina kay Professor Ona, ikaw, kunin ko yung opinion nyo. Tingin mo medyo late na ba para maipivot pa natin mula doon sa damage yung ginawa ng previous administration with regard sa karapatan natin sa West Philippine Sea? Kasi wala sobrang, sabi ko, nawala yung momentum natin. Nanalo tayo, pero nabaliwala dahil nga tinawag na piece of paper at nag-fortify yung lumakas yung mga structure ng China sa West Philippines. Well, at this point, medyo mahihirapan na tayong tutulan pa yung mga construction ng mga structure na nagawa doon. Pero ang magagawa natin ngayon ay pagiging mas consistent doon sa pag-assert ng ating karapatan. Sa ilalim ng international law, yung consistency ng sinasabi ng isang bansa, napaka-importante niyan.
Kasi ang isang pinagbabatayan ng mga karapatan under international law, yung actual na practice eh. Oo. So, basta sinasabi mo paulit-ulit, basta pinaninindigan mo paulit-ulit, nananatiling buhay yung iyong karapatan dyan. At yung pag-assert natin nung ating pagkapanalo doon sa arbitral case, importante yun. Ang isang nakapanghina talaga sa atin ay sa kabila nung panalo natin yon, yung nakaraang administrasyon, sila pa yung nangunguna eh. Sa pagbaliwala eh. Yun ng nga ating di ba? panalo. So ako, yun naman, kahit paano na-reverse yun sa ilalim ng administrasyong ito. At moving forward, kailangan masustain yun. Oo, yun yung ano eh, no? Yung napaka-critical, sabi ko nga eh, panalo natin pero hindi walang follow-through. Totoo. Ano yun? Yun yun. At parang tayo mismo nag-undermine doon sa value at sa lakas at yung importansya nung pagkapanalong yun. So sir, anong tingin mo para sa inyo ang magiging isang strong zona moving into the maging last zona niya next year? Na ano? Well, una, kailangan niyang bigyan ng magandang follow-up. Yung sinabi niya last year tungkol doon sa flood control scandal. Meron dapat malinaw na masasabi ngayon na parang kahit paano ina-address yun. Kumbaga, full circle. Ito yung sinabi mo last year, ano na ngayon ang naabot natin. Pangalawa, yung mga patuloy na problema ng maraming Pilipino, mataas na presyo, kawalan ng trabaho, mga problema natin sa education system, may 2 years pa naman eh. Ang hinihintay dyan, ano ang mga solusyon na aasahan natin dito sa darating na 2 taon? Tingin mo, attorney, hindi nakatulong yung problema sa politika sa pag-alagwa ng ating ekonomiya, naka-apekto sa Marcos administration? Definitely naka-apekto yun. Pero tingin ko naman kasi kung politika lang sana, mali talaga yun. Pero ito kasi madami sa ingay sa politika. Ang pinagmulan, meron talagang mali din eh. Meron din talagang korupsyon. Meron din talagang anomalya. So, kumbaga, importante rin na tinuko yun. Importante rin na ito ay nailabas. Ang hamon na lang ngayon ay saan natin dadalhin? Talaga bang magkakaroon ng pananagutan? Talaga bang magkakaroon ng reforma para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng korupsyon at anomalya? Okay, Attorney Barry, ayoko naman maputol tayo ng alanganin mamaya at hayaan na rin kita. I'm sure gusto mo rin matutukan ang ating maging talumpati ng ating Pangulo. Attorney Barry, maraming salamat ulit. Maraming salamat, Sir Thank you Jack. po. Thank you.